So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Nako, mga minamahal, malapit-lapit na. Konting tiis na lang. Dahil nga po sa mga isinisiwalat at mga pag-aamin doon sa House Committee, doon nga po sa Quadcom, abay, konting tiis na lang mga minamahal. Nandito na tayo sa pinaka-climax. Malapit na pong magtapos ang story nito at yung closing remark nito mga minamahal is yung ICC na. Iba nga naman talaga kapag ang panahon na ang gumante, kapag ang panahon na ang humusga. So ano nga ba yung balita Mima? Ano yung ganap? Pinatutuhanan po ni ex-Bucor mga minamahal ni Padilla na totoo nga na narinig siya. Totoo yung sinasabi ng dalawang PDL, yung person deprived of liberty. Mga minamahal, pinatutuhanan niya na totoo yung sinabi ng dalawang inmates na yon, nakatawag niya itong si former President Duterte at sinabihan siyang good job. Dahil nga po sa ginawa ng mga inmates na yon, na ginawa nilang duguan yung tatlong Chinese drug lord. Kasi mismong sa bibig niya na nanggaling, na kino-confirm niya. Mga minamahal, mamaya ipapanood ko sa inyo yung video. Ano nga ba yung context nito? Di ba nagkaroon ng pagdinig nung nakaraang linggo? Bago pumasok si Alice Go, bago pumasok si tawag dito, si Kibuloy sa issue, may House Quad Committee. Diba? Para naglalayo na din yun mga minamahal na isahang bagsakan na lang. Kasi yung apat na yun, may mga connection. First time nang nangyari yun, diba? Connection sa Pogo, sa AJK, War on Drugs, yan. Lahat na. Connect na. So, isang bagsakan na lang yun. So, itong dalawang inmates, nag-testify. Yung dalawang PDL na nag-testify sila na meron silang binulgar na may pinatay silang tatlong Chinese na drug lord. Sino yung tatlong Chinese na drug lord na yon? Si alias Tony Lim, si alias Jackson Lee, at si tawag ito? Mingping? Yun ba yun? Wang Mingping. Yun. Sinulat ko dito yung pangalan nila. So, ginawa nila mga minamahal ang pagpatay nung August. Same din kung saan naganap yung hearing mga minamahal, August din yun. Doon nila pinatay sa panahon ng August, sa panahon ni former President Duterte, sa loob mismo mga minamahal ng Davao Prison Penal Farm. So inutos lang sa kanila yon na itegi ninyo yung yung tatlong Chinese na yon dahil meron kayong mga manok. Ba, ano yung mga manok na yon? Tag-1 milyon. At pinangakuan sila mga minamahal na papalayain sila sa kaso nila. Ang natupad lang doon is yung dalawang manok. Tatlo sila pero dalawang manok lang ang ibinigay. Tapos hinayaan sila sa kaso, hinayaan silang makulong. Kung kaya't doon sila nag-pursue na magsalita kasi hindi natupad yung mga yung mga sinabi, yung mga pinangako sa kanila. Kaya sila nagsalita ng katotohanan sa ginawa nila. Kaya nga mas lalo pang nadagdagan yung imprisonment nila. Pero well, at least, 'di ba? Nalaman natin yung totoo. So, sino nga ba yung nag-utos noon, mga minamahal? So, ang nag-utos noon is yung mga taong may connection sa otoridad na kabaro po ni former President Duterte. Tapos, habang nasa loob ng ng kulungan, narinig nila na nag-call. May nag-call dito kay Gerardo Padilla. Tapos ang sabi nung after nang mapatay yung tatlong Chinese drug lord, ang sabi, job well done sir. Job well done daw. Yun po yung narinig ng dalawang inmates. Naka-call itong si Padilla at sinabihang job well done. Pero ang iniisip nila ay si former President Duterte ang nagsabi nun. Kino-confirm nila kasi alam nila yung boses ni former President Duterte. So ngayon, pinatawag sa hearing itong si Gerardo Padilla at umamin. Pinapatutuhanan niya yung kanyang naunang salita. Pakinggan natin, mga minamahal.
Dito po sa aking affidavit, babasahin ko po. Pinapatutuhanan ko ang sinabi ni Tata na nung papunta kami sa investigation section ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay ayon sa boses ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done, pero grabe yung ginawang dinuguan. Yan. Inamin niya na. Oh, tinawagan siya ni former President Duterte, sinabihan siyang job well done, pero grabe yung ginawang duguan. Kasi yun po yung ginawa ng ng dalawang inmates kasi utos sa kanila eh. Inutos yun ng may koneksyon kay former President Duterte. So, ito nga yung hindi ko malaman up to this moment, mga minamahal, na ano yung reason bakit pinatigi Bumbum kung drug lord naman yun. I mean, di ba, drug lord. Although naaawa ako, di ba kasi nakakulong, pero at the same time, drug lord naman yun, hayaan na lang natin, okay na yun para sa akin nga, di ba mga minamahal. Pero, hindi nyo ba naisip na, bakit? Di ba? Bakit yung tatlong Chinese drug lord na yun? Bakit? Bakit sila? Ang daming mga gumagamit sa bansang Pilipinas. Bakit yun yung tatlong yun? Bigla tuloy akong napaisip, katransaction ba to? Nila former President Duterte kung kaya't pinatahimik? Nandun na sa kulungan eh. Diba, mga minamahal? Nandun na sa kulungan yun. Kahit hindi mo na ipatigi Bumbum, nandun na sa kulungan yun. Makukulong na sila. Pero, bakit ginalaw sa loob pa mismo ng kulungan? Kaya nga kung walang mga connection dyan mga minamahal, hindi naman yan hindi naman yan tawag dito mabubuksan yung kulungan na yan tapos tatlong Chinese drug lord matitigi Bumbum kung walang may connection doon sa loob ng kulungan at pinabuksan yon. Kasi nandoon na sila sa kulungan eh. 'Di ba mga minamahal? So hindi ba kayo napaisip na bakit sila pinatira? Ang unang pumapasok sa isip ko, it's either katransaksyon nila sa droga, kung kaya't natatakot sila na baka pagdating ng panahon, ikanta sila at mailaglag, or kalaban sa droga. Pwedeng ganun. I'm just asking. 'Di ba, mga minamahal, yan po yung up to this moment, hindi pa rin sa akin malinaw kung bakit pinategi yung tatlong Chinese drug lord na yun. Actually, kung totoo lang, mga minamahal, hayaan ko yun eh. Di ba, total, sumisira din naman sila sa ating bayan. Pero, napagtanto ko lang, na bakit sila? Di ba, bakit sila? Mga minamahal. Kaya nga, biglang napasok sa isip ko, baka may connection or baka kalaban. Pwedeng ganun. Kaya pinatahimik na lang nila. Kasi kung walang dalang mga mabibigat na kaalaman yung tatlong yun, baka buhay pa yun yung mga yun. Di ba? Pero dahil nga siguro may mabigat na nalalaman, pinatahimik na lang. Well, kagaya ng sinabi ni Las Cañas, di ba? Lahat ng mga taong may mga connection, pinapatahimik nila. Di ba dati, may mga Chinese na kahit babae, piniringan nila, tapos tinigi Bumbum nila doon sa barangay ng Davao. 'Di ba, mga minamahal? Dumoy ba 'yun? 'Yun. So, ako naniniwala naman ako sa sinasabi ng mga inmates na 'to. Kasi kung noon nga ginamit nila yung mga inmates kay Dilima, 'di ba? O bakit hindi tayo maniwala ngayon sa mga inmates? O. So, 'yun po, mga minamahal na ko, malapit na. Malapit na po, maididiin na po. 'Di ba? Itong si former President Duterte. Sobrang lapit na po mga minamahal. Dahil nga unti-unti nang nabubulgar yung mga ebidensya na nagpapatunay na talagang mayroong mga injustices, mga human rights violation na inilabag itong dating presidente. So yun lang mo po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.